Amnesty sa mga dating rebelde, exploratory talks at Oslo Joint Communique. Ating pag-uusapan kasama si Senator J.V. Ejercito, ang chair ng Senate Committee on Local Government. Senator J.V., magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, magandang tanghali rin po. Ninya, magandang tanghali sa inyo. Sir, ano po ang masasabi ninyo sa proklamasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa amnesty grant para sa mga rebel group? Well, ang sa akin lang, siguro kung tayo po ay papasok, lalo ang gobyerno ay magkakaroon ng makikipag-usap or peace talks muli, ang sa akin lang siguro dapat isama lang dito ang usapin na rin ng kanilang pag-surrender na rin o ng kanilang mga armas, no? Dahil ayon doon sa ating batas, yung anti-terrorism, the government should not be talking or negotiating with terrorists, no? Pero siyempre gusto na rin natin siguro wakasan itong decades long rebellion na ito ay kung makikipag-usap. Total, ngayon naman Weng, ninya ang tingin natin at sabi rin ng gobyerno ay halos wala nang puwersa ang New People's Army, no? Marami diyan ay bandido na lang, yung karamihan sa mga naiiwan. Pero kung sakaling makipag-usap po tayo, ang aking suggestion po sa ating Pangulo ay suportahan po natin yan, pero sana po kasama na rin ang kanilang pag-surrender ng kanilang armas. No? Dapat po makipag-usap po tayo as long as there is there is a commitment for them to already lay down their arms. Okay. Para po sa inyo, Senator, gaano ba ka-importante itong paggawad ng amnestiya sa mga dating rebelde dito sa comprehensive peace process? Well, alam mo, Ninya, halos 5 dekada na to or even longer, no, itong armed struggle ng New People's Army. Kung doon sa Mindanao, yung po mga dating secessionist movement, MNLF, MIL, nagkaroon na tayo ng BARM para magkaroon na rin ng tunay na kapayapaan, no? Ay pinasa po natin yung BARM no panahon ni Pangulong Duterte in our quest to have genuine and lasting peace in Mindanao. Siguro bakit naman hindi po natin ito'y atin ding tignan, no? Yung pong sa mga CPP, NPA at NDF. As long as ako nga, I will reiterate that I will only be supportive basta merong commitment din for them to lay down their arms. No? Ganun din po yung sa MILF, MNLF, no? Doon po sa BARM, may commitment puro na talagang yung kanilang pag demilitarize, no? Kumbaga yung dahan-dahan ay iso-surrender na yung kanilang armas. Sana ganun din po yung sa CPP, NPA. So, sir, speaking of sinasabi niyong commitment, syempre, hindi naman po natin masasabi na lahat ng kanilang miyembro ay okay dito sa amnesty or yung ibibigay sa kanilang yung sinasabing pagbabagong buhay. Ano, may mga subgroups po yan, di ba? May mga kamag-anak na sinusuportahan yung mga hindi sasama o hindi mag-adhere dun sa amnesty. Paano po kaya natin matitiyak na talagang yung commitment nila, sa tingin ninyo, paano po natin matitiyak na sila po ay sincero dito sa pakikipag-usap para sa peace talks? Well, as long as yung major bloc talaga, yung talagang representatives ng Communist Party of the Philippines, no, National Democratic Front, ay magkaroon nga po ng kung sila po ay magkaroon ng commitment. Ganon din po naman po sa Weng, Aninya, yung po sa nung tinayo po natin nung pinasa po yung BARM, no, yung MILF, MNLF and all the major secessionist movement ay nagkaroon naman po ng commitment. Kaya lang talagang tama kayo, talaga may mga remnants na naiwan tulad nitong siguro itong nangyari dito sa itong huling bombing, mga remnants na po yan at mga hindi ito nakisama, no, talagang hindi natin maiwas. Pero but as long as the majority o yung talagang legitimate representative ng National Democratic Front and the Communist Party of the Philippines will have that commitment talagang for lasting peace, for talagang itong sa ating pong peace talks, no, to the peace talks, I think that would enough. Pero ako talaga, very particular ako dun sa kanila pag-lay down nung kanilang armas, yung pag-surrender armas, kasi that would show their sincerity on their part that they are indeed serious
in pursuing peace talks with the government kasi mamaya magpi-peace talk sila. Dati nangyayari noon, pag peace talk sila, that is only buying time po sila. Nagpapalakas lang po sila, nagre-regroup. Di ba? So, yan ang ayaw na po natin mangyari, na they might use again these peace talks for them to be able to regroup and to gather strength. At yan ang ayaw natin. Kaya nga po, sana before we go on the negotiating table for the peace talks, dapat kasama na po at kaagibat sa ating usapin yung kanilang pag-surrender na kanilang armas, ng armed struggle nila, dapat po i-give up na po nila. Ayan. So those are some non-negotiables, Senator, or else wag na lang nating ituloy itong sinasabi nating peace talks. So ano pa po yung mga sa tingin yung iba pa na hindi naman precondition, pero yung mga gusto nating makuha para naman malaman natin na talagang sincero po sila, at sincero rin ng gobyerno na mag-usap at umpisahan muli itong peace talks na to. Ninya, tingin ko, Weng, ang tingin ko, kung sa ibang bansa, kasi iba-iba naman tayong, nasa demokrasya tayo, iba-iba ang ating pananaw, iba-iba ang ating paniniwala, iba-iba ang ating ideolohiya, So kung sakasakaling gusto po nila, maaring yan po, may party list yan, tumuloy po sila, yung Communist Party of the Philippines, pwede po nilang ituloy naman po yan, ayon sa kanilang paniniwala at ideolohiya. Kaya lang, without the armed component, talagang ako very sensitive nga ako kasi nga Ninya at Weng, in the past experience, ginagamit po nila yung peace talks para magpalakas muli. Kaya sorry po, ako'y maniniwala lang na sila ay sincero kapag nakita ko na sila po yung nag-surrender na ng kanilang malaking catch of arms. Pero yung kanilang ideolohiya, yung kanilang paniniwala, nire-respeto natin. Iba-iba po tayo ng pananaw. They can pursue this again. Nagkaroon na nga po sila ng boses sa Kongreso. Ilang beses na pong with the party list system. So, palagay ko, pwede na pong nilang i-pursue uli yung kanilang paniniwala, yung kanilang reforma na gusto through legal means this time, Ninya, doon po sa party list system or dati naman po, napakarami nilang representative dyan. As long as yung tuloy, yung kanilang advocacy ay paglaban nila, ako sa akin, okay po yun. As long as, again, i-give up na talaga yung armed struggle. So Senator, sa inyo pong opinion, paano po kaya masasustain ng ating pamahalaan ang bagong peace negotiation na ito para hindi na muli maantala ang peace process with the rebel groups tulad ng mga nagdaang administrasyon? Well, siguro nangyari dati, Weng, Ninya, sabi ko nga, nangyari nun, parang yung nagkakaroon tayo ng truce, nagkakaroon ng peace talks, kaya lang, dahil walang commitment to give up the armed struggle. So, nangyayari nun, nagre-regroup lang sila, nagpapalakas, di ba? So, dapat hindi na ulit mangyari yan. So, again, I will support the call of the President Bongbong Marcos for these peace talks as long as there is a commit again. Talagang sa akin, sorry po, non-negotiable sa akin yung pag-give up ng armed struggle kasi ayoko nang maulit yung mga past experiences, bad experiences na kung saan ginagamit lang po ng NDF at CPP, NPA yung peace talks as to buy time at para po sila magkaroon ng oras para magpalakas lalo. So, yun ang ayaw nating mangyari muli sa pagkakataong ito. Okay, sa kabilang dako naman, Senator, ano naman po ang inyong reaksyon sa pag-oppose ni Vice President Sara Duterte sa peace talks with NDFP? Well, naghayag na ako dyan actually, Ninya, sabi ko nga sana mas maganda kung si Vice President Inday Sara ay mag-usap na lang po sila ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Total, maganda dito. Sila po'y magkapartido nang sila po'y nanalo. Kaya mas maganda na sa halip na ito po ay idaan sa media, ang gusto ko lang sana makuwel na rin Ninya, Weng, yung speculations na mukhang headed for a split na
itong unit team, no? So mas magandang mag-usap po sila, especially at this time. Ako, ang stand ko, I was never part of unit team. Hindi po ako parte nung presidential and vice presidential team po ni Bongbong PBBM at ni VP Inday Sara, but they were both elected and given the mandate by the Filipino people. Napakarami nating problemang kinakaharap, napakarami nating hamon na kinakailangang pagtuunan ng pansin. And I think early political bickering, yung nangyayari po ngayon, napakaaga po, no? Sana po ay magkaisa at magkausap po sila, because the political stability is very important also for our economic recovery, no? Napakahirap po maghikayat ng foreign investors, ng maraming negosyante at iba pang mga investments while there is political bickerings, and it causes political instability at definitely maapekto po ating ekonomiya. Kaya ako po, kahit na ako po hindi po parte ng unity, ako umaapila na ceasefire muna sa mga iba't ibang political camps. Marami tayong problema, ayusin po natin muna yung mga hamon. So, yun po ang aking pong stand po rito, Ninya Weng, no? Na sana magkausap muna ang ating Pangulo at pangalawang Pangulo at sabay-sabay at magkaisa po tayong harapin ang mga problema at sana ma-surmount natin itong mga challenges that we are facing right now as a nation. So sir, ano naman po ang panawagan ninyo para ma-harmonize ang posisyon sa minimithing tunay na kapayapaan sa ating bansa na dekada-dekada na nating binibilang? Well, alam mo, we just have to fast track our economic development, no? Kasi sabi nga ng kung if I may quote my father, back then, no, sabi niya, hungry stomach knows no law, no? Yung mga kriminal, yung mga rebellion, NPA, CPP-NPA, yung secessionist movement, MILF, MNLF, dyan po sa Mindanao, napakadaling manghikayat at mag-aya kapag walang oportunidad at kapag walang laman ang tiyan. Di ba? Kaya nga kinakailangan pagtulong-tulungan natin, gumanda ang takbo ng ekonomiya, magkaroon ng trabaho at hanap buhay. Kaya nga ako po, personally, advocacy ko rito, yung infrastructure development, very important yan for our economic development. Kailangan yan ang talagang tutukan natin para makahabol tayo sa ating makarating bansa. Mabigyan natin trabaho at hanap buhay ang ating mga kababayan at oportunidad. Dahil pag nandyan na po ang trabaho, hanap buhay, oportunidad, siyempre po, mahirap na manghikayat, no, ng rebellion o secessionist movement kung maganda na po ang takbo ng ekonomiya at may oportunidad na po ang bawat Pilipino. So, yan po ang tingin kong dapat talagang pagtuunan ng pansin kung paano sumigla ang ekonomiya natin para po magkaroon na ng talagang kapayapaan sa ating bansa. Alright, matapos po mag-concur ang Kamara sa mga proklamasyon ni Pangulong Marcos Jr., kailan naman po inaasahan na pagtibayin ito sa Senado? Well, siguro tinatapos lang namin niya kasi magbe-break na po kami next week, no, yung mga priority bills that are already ripe for third hearing, maipasa po natin by next week, no? Siguro po pag-uusapan din po namin yan na tapusin na ito priority measures, pero sa totoo lang, Ninya Weng, sa Senado po, yung political bickerings, itong mga informasyon sa impeachment, wala akong pinag-uusapan na ganito. Hindi namin pinagkikwentuhan yan sa lounge. No? Ang aming pinag-uusapan doon, yung itong mga priority measures at ano yung pwede nating gawin pa, no, para makatulong din sa ating pamalaan. No? After all, sabi ko, wala tayong kinakampihan, no? Dahil akong paniniwala ko, ang ating Pangulo ay nabigyan po ng kontrata, no, through his mandate to serve for the next 6 years. Dapat po natin suportahan, no? Dahil siya po ang binigyan din mo ng mandato. Ganon din ang ating Vice President Sara Duterte. Sila po yung parehong binigyan ng mandato. Kaya sana magkaisa po sila at sila po yung suporta natin na ang mga problema ng ating bayan dapat sabay-sabay nating hanapan ng solusyon at lahat ng hamon ay pagtulong-tulungan po natin para po lahat ito ay atin pong malagpasan. Sir, bago po ang inyong mensahe, may nakikita po ba kayong challenges ng ating peace negotiations hinggil dito sa kabila ng pagbuhos ng suporta mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan?
Well, ang challenges nga rito talaga, tama ka, Weng, niya, no? Kung talagang willing sila na i-give up yung kanilang armed struggle. No, alam ko medyo mahirap yan dahil talagang parte yan yung NPA, no, yung New People's Army, ay yung kanilang armed component. Dapat po talaga ay ako kasi, sabi ko nga, lessons learned in the past, no, peace talks, ceasefire, nag-peace talks tayo. Tapos ginagamit lang ito para magpalakas, ayaw na natin yun. Kaya talagang yan yung challenge. No? I will only be convinced, personally, kung talagang i-give up na yung armed struggle nila. No? Para po makapag-usap tayo na maayos at masinsinan. Alright, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, Senator. Yes, Aninya, Weng, ako ay papasalamat sa pagkakataong to at papasalamat din sa PDB4. Ang aking mensahe na lang, maligayang Pasko at manigong bagong taon ay pagdasal po natin na itong mga susunod na taon. Marami pa tayong mga problema na dapat ayusin, marami pa tayong hamon na maraming na kinakailangan na pagtuunan ng pansin. No? Itong mga challenges, pagtulong-tulungan po natin. Let us pray for a better year next year and the years to come na sana mas lalong sumigla ang ekonomiya natin para mas gumanda naman ang kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. So yan po ang aking Christmas message at aking dalangin na mangyari sa mga susunod taon. Kaya Merry Christmas and Happy New Year sa inyo in advance. Mabuhay kayo. Ayan. Maraming salamat po sa inyong oras, Senator J.V. Ejercito, ang Chair ng Senate Committee on Local Government. Merry Christmas din, sir. Maraming salamat si Senator JV. Madaling kausapin at pag kailangan mo, andyan siya para ma-interview ko. So we really appreciate that, Senator, no?